eto, usap-usapan, nag-iingay. Itong, the pride of Dagupan City na si Byron Cristobal aka Bayot Bay, Baklabay, Boy Ladlad, tirador ng driver, tirador ng hardinero. Sabi yan ni ano, Ninyo Barsaga, na ito daw si Byron, nagpapatira sa isang hardinero driver ng isang politiko. Hindi ko alam kung anong klaseng patira yun, baka nagpapaayos ng garden, nagpapatabas ng damo. Oo. Pero meron kasi, iko-content ko 'to kasi itong si Byron galit na galit sa mga kakampi. Oo, yung mga kakamping, eto, pakinggan ninyo, Tataka ka dito sa mga kakampwet, no? Yung dating dilawan. Di ba ang sigaw nila dati is si Marcos daw ay diktador. Yung Marcos Sr., diktador, pasista. Yan ang kanilang sigaw noon eh. Pero ngayon, etong ginagawa ni BBM sa mga kalaban niya tulad ni VP Sara Duterte, tulad ng mga vloggers, Bakit anong ginagawa ni BBM kay Sara? Pinagbabantaan ba niya itong patayin? Pinagbibintangan ba ng korapsyon? Wala naman, 'di ba? Hindi nga sumasagot si BBM, hindi nga nagsasalita, eh. Itong mga DDS na mga tanga na 'to, masyadong sensitive, no? Kasuhan, pinapahuli, o di kaya naman ay pinasususpende. O yan, ang gusto nila kahit na gumawa ng kamalian yung mga kaalyado nila, walang gagawin ng gobyerno. Kahit pumatay yung mga kaalyado nila, dapat hindi gagalaw ang pamahalaan. Kahit mang-rape yung mga kaalyado nila, tahimik lang. Yan ang gusto nila, no? Lang ni Congressman Kiko Barsaga. Pero itong mga kakampwet, walang ginagawa. Walang Mga kakampwet, wala daw kayong ginagawa, inutil daw kayo, sabi ni Banat Bay. sabi. Hindi pumapalag. Dati nga eh. Oh. 'Di ba? Sobra yung kanilang galit doon sa Marcos Sr. dahil sa ganyang klasing asal, yung pagpapakulong sa mga media. O hindi, mas galit ang mga kakamping kay Digong. Bakit kanyo? Pinakulong nila si Dilima, eh. Oh, inosente si Dilima, tapos pinakulong, 'di ba? Dahil lang sa politika. Oh, anong tawag mo do'n? Eh, di mas galit yung mga kakamping mga dilawan kay Digong, pinagdadasal nga ng mga DDS na ng mga kakamping na mategi na si Digong, eh. Pero ngayon, hindi sila umiimik. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po sila ang biktima. So ibig sabihin, Sino ang biktima? Lahat ng Pilipino biktima rito. Dahil sa nagkaroon tayo ng presidente na manluloko at mamamatay tao. Ganun lang. yung kanilang panawagan noon na diktador-diktador ay hindi naman po pala totoo. Yung kanilang panawagan is pag sila ang tinatamaan, pag sila ang kalaban, pag sila ang inuusig o dinidemanda o kinukulong, dun lang sila sumisigaw ng diktador. Pero ngayon, since kakampi nila si BBM, Sino may sabing sinong kakampi ni BBM? Walang kulay ngayon ng presidente kung mapapansin nyo lang. Oh. silang imik. Ganyan po ang double standard ng mga kakampwet at ng mga dilawan. Kaya na lang din, wala nang naniniwala dito sa mga ulul na to. Uy, tinawag kayo mga ululu, kayo mga kakampi ko ulul daw kayo. O inutil, lahat na ng paninira tinawag na sa inyo ni Banat Bay. Oy, mga kawawa naman pala kayo mga kakamping kayo. Ang tingin sa iyo ni Banat Bay, mga ulul kayo. Galit na galit yung mama, Galit na galit si Banat Bay dahil nawawalang kwenta ni sila. O eto, bago tayo pumasok, may galit na galit din. O eto, iyakin si Banat Bay, mas may iyakin, eto. O. Congressman! Pangatkan mo kayo! Harapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon na suntukan. Ayaw pumatol, ayaw natanggal.
Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot. Ha? Natakot. May takot din pala ang ating congressman, ano? Si Speaker Valdez. Pero problema lang, naubos din ang kaba ng bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman D. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana. Hindi ka magpasikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may dignidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayong magpalikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Magkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo, sana parindigan nyo, may credibility kayo mga commanders. Mayroon kayo tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ang nagsasalita dito, yung nagpapakilalang colonel ng MILF o MNLF to, si Metran. Ang pinagtataka ko rito, ito yung mga nagsasabi na susugurin nila Malacanang, pabababain nila si BBM. Hindi ka na kailangan magsalita dyan kung napanindigan ninyo yung pagsugod ninyo sa Malacanang. Puro na lang tapang sa kalsada, wala namang gawa. Yan lang sinasabi ko, ilang beses na nilang pinangako, pababagsakin ang rehime Marcos, administrasyon. Hanggang ngayon, daktak pa rin ng daktak si Metran. Yan na lang ang tapang ng mga taga Mindanao. Ganyan lang. Nako, tatawanan lang namin kayo mga taga Luzon. Diba? Diba? Joey Beshara, kung talagang matapang ka, hindi mo na kailangan magdadakdak, maghamon-hamon. Sumugod ka na. Ikaw na yung gumawa ng paraan para matuloy ang gulo. Diba? Hindi yung ganyan-ganyan forma. Kernel ka hanggang ganyan lang. Ang kernel, humahawak ng baril yan. Pumuputok. Hindi dumadakdak. Ilang ibig kong sabihin dito, mga engots. O, nila, malaking balita rin.